Ay mga ka-farm, green uli si Miss Market kanina. Nag-breakout siya sa structure na ginawa niya at lumapit na siya sa 7,000 level. Above 7,000 na kaya siya bukas? Tingnan natin ang ating top 5 picks para bukas. Tara guys, mag-chart na tayo. This is Farm Boss and welcome to my YouTube channel. Hi traders, welcome to our daily top 5 picks program. Disclaimer, guys, supportan natin ang ating channel sa pamamagitan ng pag-subscribe. Pindutin nyo lang po yung subscribe button, pag-comment at pag-like ng ating video. Salamat po. Buying signals and stock screening, gumawa tayo ng video dyan. Ito po yung tsura nya. Pakihanap lang po sa ating tutorial playlist and explain ko yan yung ating buying signals at kung paano natin itina-transfer yung mga na-screen natin stock sa isang spreadsheet. Check natin ang ating index. Malapit na siya sa 7,000 level. Makikita nyo dito guys, itong high na to, na break niya na yan kanina. Flat natin yung level na yan. So ito, high niya to nung March 21. Mga 3 months ago. Ngayon, lumalapit na sa 7,000 level. So, nagpapakita ng malakas to si Miss Market. Pero, tinitignan pa din natin. Baka gumawa na naman siya ng bagong structure dito. Bago siya mag-breakout sa 7,000 level. Pero, yun din yung gusto natin kasi kailangan ng lakas nito ni Miss Market pagka gumagawa siya ng mga bagong highs. Ayaw na natin na aangat siya ng dire-diretso na ganito. And then, dire-diretso din yung pagbagsak. Ang gusto natin, meron man lang siyang consolidation na medyo mahaba and then breakout. Pero tingnan pa din natin, baka ganyan talaga yung gagalaw niya. Dire-diretso. Ito, meron siya dito dire-diretso pero mahaba nga yung drop niya. Oh. Pag dire-diretso yung pag-angat mo, yung drop mo din, dire-diretso din. Pero ito naman, nagkaganyan siya. Meron pa siyang follow-up na ganito. So maganda to ngayon guys, pwede tayong mag-full allocation sa mga trades natin, madaming gumagalaw na stocks. Yung mga index, gumagalaw pa din sila pero mukhang iwas na muna tayo dun kasi baka mag-overheat na yung mga index stocks natin eh. May mga blue chips na gumagalaw kagaya ni ACN, malaki na kasi yung market cap ni ACN, so kaya natin nasabing blue chip. Medyo mabigat na siya pero gumagalaw na siya ngayon. Breakout siya sa 8.00 niya. And then kanina 4% up yata siya. Check natin. So ayan guys, 4.25% up siya. So ito, nabili ko kahapon to dito sa breakout. Breakout nitong box and breakout dun sa 8. So 8.01 ang bili ko dito. Tingnan natin kung aabot siya dito sa ating TP area. Diyan may volume din siya, tsaka RSI 14. So yan guys, may mga gumagandang galaw ngayon. Madami sila. GME 7, Ever. Si Green, kanina dapat nag-breakout kaso hindi siya natuloy eh. Sila, nag-bounce na yata. Si B, maganda pa din galaw, ICT, GSMI, and then madami pang nagpapakita na gusto na mag-breakout. Tingnan natin sila. Check na natin yung ating top 5 picks para bukas. Wala tayong breakout kanina. Kaya diretso na tayo dito sa ating top 5 picks. June 16, Wednesday. MWC, SEC, Sun, MY, tsaka si Green. Check natin si MWC. Kung titingin nyo to si MWC, ito na yung kanyang kailangan ma-break na area. So, gawin natin guys, pick to pick na tayo muna. Gawa natin ang Darbas box.
Breakout level natin dito, 17.14. Bibili tayo after niya mag-breakout, 17.16. Possible TP natin kay MWC. So yan guys, pagkatapos niya dito, sa area na yan, medyo malayo na yung mga susunod na structure. Tingnan natin itong box na to guys. So meron siyang box dito. And then meron siyang mga area dito na medyo makapal yung resistance. Okay, tingnan natin yan. And guys, para hindi kayo masyadong, kasi minsan makikita nyo itong chart, medyo magulo sila, di ba? Pagka naka-day, pwede kayo mag-switch sa weekly para mas malinaw. So ito, nakita natin kanina, di ba? Isang candle lang pala to. Itong structure niya dito, itong candle na to, green. Diyan lang pala siya gumalaw lahat. Pero makikita nyo naman dito, ito medyo makapal talaga. Itong area dito sa mga candles dito. So yun yung kuhain natin. Possible TP natin kay MWC. Tingnan muna natin yung possible gain. Sa ilalim ng structure na yon, 13.60. Saan yan guys? Ito. May structure ka dyan, may box ka dyan. Sa ilalim yan. Possible gain dyan is 13.60. So yun na yung kuhain natin. Switch ulit tayo sa day. So yun ginagawa ko guys pagka gusto kong medyo kumonti yung noise. Kasi pagkita nyo pag daily daming structure. Pero pagka naka weekly ka, makikita mo yung mas malaking view and mas simpleng view ng stock. So ito, dito natin nakuha yan, 19.66 possible TP natin. Tapos natin kay MWC, 17.16 tayo bibili. Tanggalin natin C. GT Cap. So, ang bili natin, 17.16. MWC, 16.62. % cut loss. Volume ni MWC. So ayan guys, 5 days na siyang above average yung nasunod-sunod yung volume niya. And then yung last 3 days kasama yung kanina, medyo matataas yung volume niya. RSI niya lampas sa ating parabolic area above 70, 76.62. So kung mag-breakout with volume to si MWC bukas, pasok sa ating criteria to. Pwede tayong mag full allocation. Yung regular na nilalagay natin dun sa isang stock. Then makikita nyo din yung kanyang MAs. Nag-i-spaghetti na. Ito, gusto din natin makita to. Before ng move kasi, kung mag-arrange to ng paglabas nitong spaghetti MAs na to, magkaroon siya ng form na 20 MA above MA 50, MA 50 above MA 100, yung AOTS natin. Pag lumabas siya dyan, baka magdire-diretso yung galaw nito ni MWC pataas. Tingnan natin dito guys. Dito nag-AOTS na siya dito. So tumaas na din yung price nung stock.
So, yan mga tinitingnan natin patterns para mapunta sa watchlist natin yung isang stock. Okay, yan si MWC. Next natin, si SCC. Above all MEs na siya. Yung kanyang MEs, kaka-AOTS lang. Pero, ayan, kakalabas pa lang sa spaghetti structure ng MEs niya. Gawa natin ng box. Kuhain din natin yung peak, guys, ha. Kasi itong mga peak, baka ito na yung mga 52 weeks high niya, eh. So, ito, anong high na ito? 1530. So, ayan, 52 weeks high, 1530. So, yung mga 52 weeks high, all-time high, multi-year high, mga major resistances yan. Kaya, kinu-consider natin sila. Breakout level natin dito, 15.30. Bibili tayo after niya mag-breakout, 15.32. Possible TP natin dito kay SCC. So, meron siyang gap dito, guys. Ito yung kukuhain natin. Before nung gap. Pwede din dito. Baka i-fill niya na tong gap na to. Check natin sila. Possible gain. %, yung isa, 21%. Dito tayo sa start ng gap pumunta. Possible TP 17.68. So possible gain natin dyan 14.19%. Ang ating cut loss 15.32 tayo bibili. So 14.85 SCC 14.85. So 86 by 2s na to si SCC. Volume kanina ni SCC above average. RSI niya nasa parabolic level na din, 74.78. Tingnan natin kung gagalaw ng maganda si SCC bukas. Next natin si Sun. So bumalik na si Sun. Nasa top 5 picks natin to kahapon. So, gumalaw din si Sun. Maliit lang. 0.57% yung ginain niya kanina. Lumapit pa siya dun sa ating breakout level. Above all MEs na siya. And ginagaya niya yung galaw ni Miss Market. Breakout sa MA100. And baka mag-spaghetti na din tong kanyang MEs bago mag-form ng AOTS. So, breakout level natin dito, 1.70. Bibili tayo after niya mag-breakout. Check natin guys 1.79. So mali yata yung natin kahapon. 1.76, ang open niya dito sa red candle na to 1.79. So bibili tayo guys 1.80. Sorry, mali yung ano natin kahapon nasulat. So buy tayo 180. Possible TP natin dito kay Sun. So, meron siyang resistance dito. Take note na lang. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng price niya dyan. Pero ang ating possible TP dito, initial TP is dito, sa ilalim ng mga candles dito. So, ilang beses nag-react yung price dyan. Possible TP natin, 2.01. Possible gain, 11.5.
58%. Cut loss natin, double check na lang din natin yung cut loss natin. Baka mali din yung naisulat natin dun sa trade plan calculator natin. So, yun nga, 1.80. So, 1.74. 4% cut loss. $1.74. Above ng DB50. Volume kanina ni Sun. So, tatlong araw na above average. RSI niya, 66.05. Tingnan natin kung magbe-breakout siya with volume. And umabot na yung kanyang RSI above 70. Yan si Sun. Next natin. M-Wide. Nasa top 5 picks din natin kanina to. Mukhang hindi siya gumalaw kanina. Pero hindi naman siya loss. Kaya kasama uli siya sa ating top 5 picks. So, walang pagbabago sa price ni M-Wide kanina. Breakout level natin dito, 7.30. Bibili tayo after mag-breakout, 7.31. Possible TP natin, nakuha natin dito sa peak ng candle na to. 8.18. Possible gain, 11.53%. Cut loss natin, 7.08. 4% cut loss. Yung 4% cut loss, yun yung maximum na inaalaw nating loss sa isang trade. Volume niya kanina, above average uli. So, red siya guys, pero hindi nagbago yung price niya. RSI niya, 64.81. Yan si M-Wide. Last natin, si Green. Si Green, kanina kala ko nag-breakout na. Pre-close niya mataas. Check natin. Ang pre-close nito ni Green, or bago mag pre-close pala, 4.29 na to eh. So ito, yung peak ng candle na yan. Tapos nung natapos yung pre-close, nag 4.23 siya. Pinaabang pa tayo ni Green ng isang araw siguro or ng ilang araw. Ayaw pa niya mag-breakout. Breakout level natin dito, 4.25. Bibili tayo after niya mag-breakout. 4.26. Possible TP natin kay Green. Nakuha natin dito sa peak ng candle na to. And sa body nitong candle dito. 4.90. Possible TP. Possible gain. 14.94%. Tapos natin kay Green. 4%. 4.13. Volume kanina ni Green below average. RSI niya 62.29. So guys, ito si Green. Pag nag-breakout to, small allocation lang tayo, hindi tayo full allocation. Pwede tayo magdalawang tranche or tatlong tranche kung gusto nyo. Depende sa laki ng inyong port. Pero yung regular allocation na nilalagay natin, kunyari, regular allocation mo dito is 50,000, pwedeng kalahati lang muna ilagay mo. Magta-tranche na lang tayo pag nakuha niya na yung ating mga criteria. Si Green naman, so, AOTS sa Green, above all EMAs. Maganda-ganda yung pangitain dito kay Green. Kailangan nila mag-above 70 yung RSI niya and breakout with volume. Okay guys, yan yung ating top 5 picks para bukas. June 16, Wednesday. Quote na tayo. A trader should have no opinion. The stronger your opinion, the harder it is to get out of a losing position. So, kaya guys, ito, gumagawa tayo ng mga ganito, pinaplano na natin the night before yung ating mga trade para pagdating ng trading day, pag nagka-trade na tayo, pinapalo na lang natin yung ating strategy or yung ating plan. Kaya ito, bukas, makita natin nag-breakout si Green. Kung gusto mong bumili ng intraday, gusto mong bumili ng EOD, ito yung execution mo. Buy ka, 4.26. Or pagka-breakout yan sa box. Kasi ito na, TP natin tsaka cut loss. Kung babalik man siya dyan, kailangan hindi ka na nag-iisip. Kailangan execute na lang. Kasi kunyari guys, ito, bumaba pa siya dyan.
4%. Sabi mo, ay hindi, babalik pa yan kasi bullish naman si green eh. Doon nag-uumpisa yung mga problema ng mga traders. Hindi mo alam kung magre-range uli siya dito or babagsak pa siya dyan sa support na yan. Kasi wala naman nakakaalam talaga kung ano yung gagawin itong mga stocks na to. Ang gagawin lang natin, ang trabaho nating mga traders, nagre-react lang tayo sa pinapakita niya. So guys, ano pala, mga technicians pala. Kasi yung ibang traders kasi, mga fundamentalists. Tayo mga, sa technical tayo umaasa eh. So ito, pag technical ka, kailangan meron ka ng mga plan na ganito. And susundin mo lang, wala ka nang i-analyze dito. Kung may iba ka mang strategy, gawan mo ng plan. And dapat sundin mo. Pero ito yung strategy ko, ito yung system ko. So pagkalabas dyan, buy ako 4.26. Gusto ko dito kay green kasi EOD. So kaya hindi ako nakakabili dito pagka nagkakaroon siya week. Kasi yun nga, pinapakita niya, pagkalabas dyan, bumabalik. Pero tingnan din natin, ilang beses niya na bang sinubukan yung area na yan. So mas madalas niya subukan yan, mas madali niya nang magbe-breakout yan. So, 3 beses pa lang naman niya sinusubukan. Tingnan natin kung susubukan niya uli o magko-consolidate si green dito sa area na to. Sana mag-consolidate siya dito na sa above DB50. Ayun guys. Kailangan, pag may plan ka, sundin mo yung plan mo. May system ka, sundin mo yung system mo. Kasi ayaw nating mangibabaw yung emotion natin tsaka yung logic natin dito sa trading. Kasi minsan yun yung nakakasira sa ating diskarte. Yung pinakapangit na salita sa trading, this time it will be different. So walang ganun guys. Pattern itong ginagawa ng market natin. Inuulit-ulit niya lang yan. Pag nauntog, kaya nga may resistance tayo, ang tendency niyan, mga resistance, pinipigil niyang umangat yung price. So ito, itong mga to, nagagawa niya yung kanyang, ibig sabihin nagagawa niya yung kanyang trabaho, yung mga resistance ito. Yung support, ganun din, dapat magsusupport siya dyan. Pag nagsupport siya dyan, ibig sabihin nagagawa niya yung trabaho niya. So dapat wala na tayong masyadong logic dito na pinapagana. Follow lang yung trade plan. Pag kailangan mo mag-cut loss na. Kailangan mag-TP, TP ka ng konti. Kung plano mo, mag-iiwan ka ng portion ng iyong position pag na-hit yung TP. So, yun yung sundin natin. And then, kagaya ngayon, tonight, meron kayong plan. Meron din kayong scenario planning. Pag ganito ba ang nangyari, anong gagawin ko? Pag ganito ba nangyari, anong gagawin ko? Nag-breakout siya, anong gagawin ko? Na-hit niya yung TP ko, anong gagawin ko, di ba? So, dapat may ganun tayo guys. Pagdating ng umaga, ready na tayo mag-trade. So, ang pag-iisip dito sa trading, gabi. Or before mag-trade. Sa trading time naman, from 9 AM to 1 PM, execution na lang tayo ng mga pinag-isipan natin ng nagpa-plan tayo ng trade. Okay guys? Salamat sa panonood. Please subscribe to our channel, like and comment. Pakipindot na din yung bell sa ilalim para ma-notify kayo pag may bago akong video na inilabas. Supportahan po natin ang ating channel. Good luck sa atin bukas and God bless.